March 11 kahapon. Di natin makakalimutan yung pitsang yan. Diyan na talaga mag-uumpisa yung bangungot ng mga Pilipino na minsan na ring naranasan nung dekada 70. Bakit nasasabi natin ito? Nag-uumpisa ng isa-isahin at mamitas ng bunga ng administrasyong ito ni Marcos nung sa tingin nila ay hinog na hinog na. At, at yung mga bagay na yun ang ating pag-uusapan. Siyempre bago tayo magpatuloy at pumalaot, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Sumatin po ang pagpapala sa kayong sulok ng Pinas naroroon. At si Makatang Tambay po muling nagpupugay ng puhunan ni Logic lang ng buhay. Pa-subscribe po kung di ka pa nakapag-subscribe at manood ka na rin. Makita mo kung anong mayroon kay Makatang Tambay. Okay. Ito nga ang mga hinog na pinipitas ng mga ito, ng gobyernong ito na isa-isa. Unang-una na nga, si dating Pangulong Duterte. Ako nga, hindi kayo maniwala, hindi rin ako basta-basta maka-move on sa nangyaring yung kahapon. Malayo itong lugar ko, pero di ko alam, basta apektado. Ewan ko yung iba kung ganun din. Pero ako talaga iniisip-isip ko na sa kabila ng lahat, sa walang halong politika at matinong tao, isip-isipin mo pagkatapos ng magandang ginawa ng tao para sa kapakanan ng bansa, ng mga mamamayan nito, ng mga Pilipino, ng sambayanan. Pero ito yung ipinalit, ito yung isinukli ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At hindi lang yan. Kaya tayo napapahimutok ng ganito, ng gano'n na lamang. Hindi lang sa sambayanan may ginawang maayos at kapaki-pakinabang at makabuluhan ang dating Pangulong Duterte. Kahit sa pamilya nila. Hindi ba? At yung bagay nga ito ang hindi ako basta makamove on. Isip-isipin mo nung mga panahon na ito hindi tinatanggap ng mga mainstream media. Ano mang uri ng media yan. O sa dyaryo man yan, o sa radyo, o sa telebisyon. Ayaw na ayaw bigyan ng puwang ang Marcos kung paano ilalantad yung kanyang mga programa at plataporma nung siya ay kasalukuyang nangangampanya at lalaban nga ng pagkapangulo. Pero sino ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon at talagang hindi nagpatumpik-tumpik at hindi siya nagdalawang salita? Unang-una si Pastor Kibuloy. Diba? Sa SMNI. Ito yung nagbigay sa kanya ng pagkakataon ng panahon na yun. Yung mga programa niya ay mailatag niya sa tao sa pamamagitan ng istasyon na ito ni Pastor Kibuloy, ang SMNI. Pero nakita mo ito yung ginawa kay Pastor Kibuloy. Inusig, napakatining pag-usig na gamit yung sandatahang persa. Ay pinili talaga itong kunin sa kanyang lungga, sa kinaroroonan para lang katulad nga ng sabi ko para usigin at pagbayarin kung ano man yung sa tingin nila ay nagiging utang nito sa kanila sa administrasyong ito. At ito pangalawa, dating Pangulong Duterte. Isipin mo ang ginawa nito sa kanilang pamilya. Hindi ba ilang pangulo na yung nagdaan mula kay Cory Aquino? Dahil si Prit, yung mabigat nilang kalaban ngayong Aquino nung itumapo, talagang sila ay hinagis na kung saan man bahagi ng kalawakan. Dahil nga sa galit sa kanila. At walang nagpalibing ng kanyang ama sa bangkay nito. Hindi pinahintulutang ilibing dito sa atin, sa Pilipinas.
o halimbawa ay magkaroon ito ng karangalan sa libingan ng mga bayani na doon ito mailagak o maihimlay. Pero nung si Pangulong Duterte maupo, ay matik, napakabilis, at sinong unang-unang tumututol dito at naghihiyaw diyan sa kalsada? Itong mga dilawan at mga kaliwang grupo. Pero sa magitan ni Pangulong Duterte, minadaliin niya. Patakas palihim nga yung ginawang paglilibing at nalaman na lamang nila, edi nailibing na si ang matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang mga bagay nito ang nahihirapan tayong makamove pag iniisip-isip natin. Saan kumuha ng tigas ng sikmura at dibdib si Marcos para ganituhin ng dating Pangulong Duterte? Hindi sapat na dahilan na sabihin mo may ICC at inuusig ito. Alam naman natin kung sino yung talagang may pasimuno nito at ang gustong-gusto na makulong si Pangulong Duterte o hatulan sa ICC, sa International Criminal Court. Itong mga dilawan, hindi man malinaw naman na kakaupo lang niya 2017 o October pa lang ng 2016 pagkaupo niya. Umpisa na siyang usigin ni Trillanes at hanggang napabaliktad nga nito yung isang tao ni dating Pangulong Duterte. At ngayon nga, yan nga testigo rin sa ICC, sila Cañas. Noon pa inuusig na ito at marami nga tayong mga napatunayan. Ayon na rin sa mga nakikita natin at napapanood na ito ay may mga talagang gumagalaw sa likod ng mga pagkilos ni Trillanes at ang dilawan ngang ito. Na hanggang sa US nga ay mayroong kunikta pala. Ang dilawan ng mga panahon na yun ay inuusig si Duterte. Partida pa yun, Pangulo siya ng panahon na yun. Di lalo na ngayon, hindi na siya Pangulo. At ang masaklap nga nito, yung dapat sana inaasahan mo at nila rin ng mga Duterte na maaari sumanggalang sa kanila sa bagay na ito. At kaya nga sila gumawa ng buting bagay at tinulungan ng mga ito. Ultimong sa buto, tinulungan nila ito. Yun ang talagang katotohanan dito. Yun ang realidad. Huwag natin sabihin na ang nagpanalo talaga yung loyalista at hindi naman yung mga DDS ang nagpanalo kay Marcos. Maliwanag naman kung isa-isay natin. Talo siya kung hindi siya talagang tinulungan ng Duterte. Ay kung talagang daig niya si Leni, di tinalo sana niya ng vice presidente, talo siya. O kaya nga sila humingi ng tulong sa Duterte, tapos nung tulong at maupo, ito iginanti sa kanya. Hindi ba? Sa mga Duterte, walang katapusang pag-usig. At dito, ang labis natin ikinalulungkot, sabihin man natin na ito ay dala ng politika, ang labis natin dito ay kinalulungkot, yung katotohanan na talagang nagwagi dito at nagtagumpay ay yung mga adik at yung mga dilawan at mga kaliwa. Yan ang talagang nanalo dito. Hindi naman ang administrasyon ni Marcos. At meron nga akong napanood pa na dilawang vloggers na kumbaga kinukutya pa ang dating Pangulong Duterte na isang week leader lang pala ang magpapakulong sa iyo, ang magpaparesto sa iyo. Yun yung inyo talagang inaasahan sapagkat kung hindi nga week leader si Marcos, hindi naman talaga mapapaaresto si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Isang ka naman nakakita na matinong tao na pagkatas ng mga bagay na katulad nga ng nasabi ko kanina, ito yung gaganti mo. Ipagkakanulo mo at ibibigay mo sa ICC, sa International Criminal Court. O hindi ba? At kaya nga ito napaaresto at na pinapasok ang ICC sa atin kahit walang jurisdiction. Weak leader nga ito. Hindi mo maasahan ang sinasabi nito, ang mga sinasalita nito, ang mga pinapangako nito. Tingnan niyo yung impeachment. Hindi ba ayaw niya ng impeachment? O ilang interview sa kanya at sinangayunan pa nga siya ng Iglesia ni Cristo. O anong ending? Sinabi na lang niya na nagdahilan siya, wala tayong magagawa dahil inihain niya yan, hindi harapin na lang nila. Nakita nyo na. Tapos pagmamalak nyo, weak leader lang nagpakulong. Wala naman talagang matinong Pangulo na magpapakulong sa kanyang pinagkakautangan ng loob kung hindi yan isang week o kaya talagang isang bangag. Ingrato.
ingrato talaga at yan yung labis nating ikinalulungkot at nakikiisa tayo't nakikisimpatya sa nangyaring ito kay dating Pangulong Duterte. Alam naman natin na pagbabayaran nila ito sa dakong huli kung papaanong yung matandang Marcos ay nagbayad din ng kanyang mga ginawa sa mga Pilipino na halos 20 taon ay pinagtiis ng mga Pilipino. Ang lahat ng bagay ay may dulo.